Ano ba namang style yan, Lana? Sorry po, Nay. Nagpapapicture pa po kasi yung mga fans ko dun. Kaya natagalan po ako. Ay, Jesus. O ano? Nakabili ka? Opo, tayo na po. Habang sila'y sumasakay ng bangkang di motor ay napaisip si Lana sa sinasabi sa kanya ng kanyang mga tagahanga. What if totoo nga ang mga sirena? Tiningnan niya ang lawak ng dagat. Dumungaw siya at tiningnan kung gaano ito kalalim. Sa isip niya ay parang imposible na posible. Gulong-gulo ang kanyang isipan pero gusto niya pa rin subukan. Hoy Lana, baka mahulog ka dyan. Pagsasaway sa kanya ni Esther. Nasa unahan kasi nakaupo ang dalaga. Hindi siya nakatiis at lumapit sa kanyang inay. Totoo po ba ang mga sirena? May nakita na po ba kayo, inay? Sa tagal kong naninirahan sa tabi ng dagat, anak, wala pa akong nakita ni kaliskis ng sirena. Kaliskis ng isda, oo. Pero ang paniniwala namin mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Naniniwala kami may mga sirena sa ilalim ng karagatan. Wala ho bang nag-attempt na patunayan iyon, inay? At sino namang tao mag-aaksaya ng panahon para hanapin yun? Sa hirap ng buhay ngayon, mas uunahin pa siguro ang panghuli ng isda kaysa sa mga sirena na yan. Teka, bakit parang bigla ka yata nagka-interes sa mga yon? Noon pa man, galit na galit ka kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga sirena. Wala lang po, inay. Naisip ko lang na baka totoo ngang meron. Nagtinginan na lamang ang mag-asawa. Gabi na't hindi makatulog si Leandro, kaya't naisipan niyang buksan ang kanyang cellphone. Kaka-scroll down niya ay nakita na naman niya ang larawan ng dalaga. Nasilip na kasi niya iyon kanina, kaya anytime ay magpa-pop up talaga ang mga video at larawan ni Lana sa kanyang newsfeed. Sa kakastalk niya sa dalaga ay napunta siya sa channel nito, kung saan naroon ang island vlog nito. Napangiti siya habang pinapanood si Lana. Namangha siya sa husay nito sa pagbablog, pero hindi si Lana ang bumihag sa kanyang puso, kundi ang Isla Marina mismo. Balak niya itong puntahan, pero this time, kailangan muna niya maghanap ng makakasama. May sarili naman siyang bangka, kaya anytime pwede siyang gumala. Pagkatapos sila maghapunan ay agad na nag-edit si Lana sa kanyang video. Inisip niya kung isasama ba niya yung pagmumukha ni Leandro sa kanyang vlog, at doon siya natagalan. Pero sa huli, Heist, sige na nga, gwapo ka naman. Ang swerte mo makikita ka ng mga tao sa vlog ko pa mismo. Aming, gabi na, magkakape ka pa? Mamaya na ako matutulog, Esther. Mauna ka na doon, susunod ako. Si Lana, tulog na? Ayun, hindi pa tapos sa kanyang ginagawa. Matulog na ako at napagod ako sa lakad namin kanina. Mga 1 oras rin siyang nag-edit at sa wakas ay natapos din niya. Bukas na niya ito i-upload. Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya't nagtungo muna siya sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit napansin niyang nakaupong mag-isa ang kanyang itay sa labas habang ito'y nagkakape. At tila malalim ang iniisip, nilapitan niya ito nang may dalang isang basong tubig. Itay, bakit po kayo nandito sa labas? Ang lamig-lamig po. Nila na sabay lagok ng tubig. Wala lang, nak. Ninanamnam ko lang ang simoy ng hangin. Itay, naniniwala po ba kayo na may mga sirena pa sa panahon ngayon? Kasi kung totoong meron na noon, malaki yung chance na meron pa hanggang ngayon. Di ba po? Biglang napahigop ng kape si Aming. Oo, anak. At naniniwala rin ako na mababait sila. Napatayo sila na sa sobrang pagkabigla na may halong tuwa. Po? Talaga, Itay? Paano niyo po nasabing mabait sila? Ha? Mapapatunayan niyo po ba iyon? Papayag ho ba kayo na interviewin ko kayo, Itay? Sige na po, para mas dumami. Anak, umupo ka. Itay, gusto ko pang mapatunayan sa lahat ng tao na totoo ang mga sirena. Lana, anak, may mga bagay na hindi na kailangang makita upang paniwalaan mo. Sapat na yung nararamdaman mong nandyan lang sila sa paligid. Pero, mas maganda po kung makikita natin sila sa personal, di ba po? Magaganda din kaya sila? Pero sigurado ako na maitim ang mga yun. Sa alat ba naman ng dagat? Kaya ayoko talaga maligo para hindi ako iitim. Napatitig si Aming sa kanya. O sige na, nak, matulog ka na. Sige po, Itay. Good night po. Nagulat si Aming na bigla siyang niyakap ni Esther. O bakit? Akala ko tulog ka na. Narinig ko, Aming. Narinig ko. Tibayan mo ang loob mo. Aming, wag mo na ngayon. Hindi ko kakayanin. Tila bagang may alam ang mag-asawa na hindi alam ni Lana. Nagising si Leandro sa malakas na katok ng kanyang kaibigan. Napuyat ito kagabi kakapanood ng mga vlog ni Lana. Natulugan pa nga niya ito. Hey, what's up, dude? Oh, sorry. May permission ako galing sa katulong mo, so umakyat na ako. So ano, surfing tayo? Masayang saan ni Jeric ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi umimik ang binata na agad na dumapa sa bed at bumalik sa pagpikit. At sa inip ay humiga na rin si Jeric. Hoy, what's wrong with you? Sino pinagpupuyatan mo kagabi, ha? Don't tell me hindi ka nakakatulog ng maayos tuwing gabi dahil iniisip mo ba din si Liza? Ngunit na makapanito ang cellphone ng binata na kanyang nahigaan ay napagtanto niyang mali pala siya.
Hoy, wait. Sino itong chicks na to, pare? Siya na pala yung bago mong pinagkakaabalahan ngayon, ha? Alangya. Agad na bumangon si Leandro at tinagaw ang kanyang cellphone. Shut up. She's a vlogger. Oh, really? Meron siya pinapakitang isla na sobrang ganda. And I wanna go there. At sakto nandito ka. I am about to call you. Oh, sorry bro. Magsasurfing ako today. Talaga? Magkano nga ulit yung utang mo sa akin? Napahawak sa kanyang batok si Jeric. Oo na, sasamahan kita. Tinapik siya ng malakas ni Leandro. Good. Pero magkape muna tayo. Hirit pa ni Jeric. Kunyari ka pa. Pupunta ka lang naman talaga dito para uminom ng kape. Saad ng binata habang sila'y bumababa sa hagdanan. Yeah, you're right. Matapos i-post nila na ang kanyang ginawang vlog kagabi ay agad na umingay ang mundo ng social media. Ito ay matapos makilala ng kanyang mga viewers si Leandro. Anila, kilala ko yung lalaki na yan. Ex ni Liza. Si Leandro yan, yung magaling na surfer. Ang swerte naman ni Lana, nakatagpo ng mayamang negosyante. Bagay naman sila, parehong gwapo at maganda. Sana kayo na lang sa future, grabe nakakakilig. Kaya pala nakita namin si Lana kahapon sa store. Pinuntahan pala niya si Leandro. Oh my God! Yan na lamang ang tangi na sambit ng dalaga. Sobra itong nahihiya sa binata. Baka mamaya iniisip na ni Leandro na gusto siya ni Lana. Ang pagkakamali kasi ni Lana ay hindi niya nilinaw sa kanyang vlog kung sino ang lalaking iyon at kung bakit ito nahagip ng kanyang kamera. Gusto niya sana mag-explain sa pamamagitan ng text, kaya lang the damage has been done. Kahit anong gawin niyang paliwanag ay kumakalat na sa social media ang isyong boyfriend niya si Leandro. At dahil doon ay mas lalong umingay ang kanyang pangalan, mas nadagdagan pa ang kanyang mga followers. At sa kabilang banda ay ikinatuwa niya ang paglago ng kanyang page. Hindi naman siguro iyon big deal sa kanya. Alam naman namin pareho kung bakit siya napasama doon. Magagalit kaya siya? Well, hindi naman siguro. Pero kung magagalit siya, abay magagalit din ako. Ay mali, hindi dapat kasi pinost ko siya nang hindi ko man lang hiningi yung permission niya. Kasalanan ko ba kung humarap siya sa camera ko? Nagbablog lang naman ako noon tapos bigla siyang ewan! Bahala na. Naguguluhang wika ni Lana, pero ano't ano man ang mangyari ay nakahanda siyang harapin ang binata. Ano ba kasing meron dun pare? Tanong ni Jeric habang sila nagpapainit ng kanilang tiyan. Magandang isla at gusto kong i-explore ang lugar na yon. We, yung lugar ba talaga o sino nga ulit yun pare? Si Lana. Binuksan ni Jeric ang kanyang cellphone at sinearch nito ang pangalan ni Lana. Ngunit bumulaga sa kanya ang sandamakmak na post patungkol kay Leandro. Hot topic ang dalawa ngayong araw. What the heck? Pare, look at this. Kumunot ang noo ni Leandro at muntik na niyang matapon ang kanyang kape sa sobrang gulat. Holy shit! Let's go. Sandali lang pare, pusuan mo muna. Si Jeric na tawang-tawang inuokre ang kaibigang halos mag-aalburuto na sa galit. Mamaya, pag naitapon na kita sa dagat.